Good morning, magandang umaga po ulit sa lahat. At welcome po ulit sa aking channel at sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Kahapon ay nabasa natin ang 2 Kings na chapter 1 to 3. So ngayon naman ay 4 to 5 ang ating babasahin. So kahapon ng umaga nga ay nabasa natin ang tungkol kay ang pagkakuha ni Elias. Kinuha siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ipu-ipong apoy, At ang humalili sa kanya ay ang kanyang lingkod na si Eliseo, no? Sabi sa chapter 4, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin, sabi ng babae. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boting langis. Sabi dito, isang boting langis na lang daw ang meron sa bahay ng babae. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis. Hanggat mayroon kang mahihiram, pagkatapos magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay. At lahat ng lalagyang nahiram mo punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyang habang ang mga ito dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So nag-ipon sila ng langis samantalang 'di ba ang langis ng babae ay isang bote na lang. Pero patuloy na naglalagay sila sa lalagyan ng langis at napupuno. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Diba? Binless ang babae, Meron mo isang boteng langis, nakaipon na napakaraming langis at ibibenta para makabayad sa mga utang, at gagamitin nila ng kanilang mga anak. So napakarami ng langis na yon, Minsan si Eliseo pumunta sa Sumen. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila mula noon. Doon siya kumain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpatayo ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw bumalik nga roon si Eliseo at doon nga siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang kanyang katulong si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo nga pinasasalamatan natin siya sa paggawa niya ng matutuluyan nga nilang dalawa, itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin, nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga
kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gesa, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay magkakaroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Sabi ng babae. Ngunit dumating ang araw, naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki. Makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw sumunod ito sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lang sumakit ang ulo ng bata. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inalagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghali, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan. Isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabing, magdali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipaghanda ako ng asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos, sabi ng babae. Ano nangyari? Sabi, anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa, hindi ngayon. Araw ang pagpapahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Sa daanan pa lang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita. Salubungin mo, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae. Hinawakan ng kanyang paa. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa iyo ng anak? Sabi, hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi, sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at hanggat buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Pagkasabi nito'y lumakad ng siyang palabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at pinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Walang palatandaang mabubuhay, kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagpatuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ang
Hinawakan niya pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng batang bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo, nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang sumanita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. Ang babae nagpatirapas sa paanan ni Eliseo, pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. So nabuhay ang bata, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nabuhay ang bata. Kasalukuyang tagutom sa Gilgal nang magbalik doon si Eliseo isang araw. Samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ang mga propeta. Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang upo at maraming bunga. Kumuha siya at nang makakaya niyang dalhin, pagbabalik niya ay pinagputol-putol ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang. Pagkaluto, inahin niya ito, ngunit nang tikman nila'y napasigaw sila. Lingkod ng Diyos, lason po ito. Hindi nila makain, Pero sabi ni Eliseo, kumuha kayo ng harina. So kumuha ng harina at ibinudbud doon sa kanilang pagkain. At nang muli nilang tikman, wala nang lason daw, at wala naman nangyari sa kanila nung makain nila iyon. Tapos sabi dito, isang lalaking taga Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niyang ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo yan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. So konti lang yung dala, Pero inutos niya muli, ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon, kumain ang lahat at nabusog, at marami pang natira, tulad ng sinabi ni Yahweh. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga laban. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita na naging katulong. Ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinasabi ng dalagitang Israel. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magdala ka, padadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong binto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat. Para sa hari ng Israel, ganito ang sabi. Ang aking lingkod, ay sabi dito,
Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod, nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba ay Diyos na maaaring pumatay o bumuhay? Bakit sa akin mo siya pinapunta, ang taong ito, para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman na humahanap lang siya ng dahilan para digmain kami, sabi ng hari. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. So yun ang sabi ni Eliseo sa hari, papuntahin daw yun nga, yung may sakit na yun, si Naaman. Nalaman nga yun ni Naaman, siya ay sumakay sa karwahe pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at karwahe. Sinabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan at lumublob ka ng 7 beses, sabing ganyan. At yun nga raw, at gagaling nga daw siya, no, sabi ni Eliseo. Pero nagreklamo itong si Naaman, nagreklamo. Akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay, sabi ng lalaki, sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel, sabing ganun. Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling, sabi ng ganyan, sabi nung ni Naaman, no? Sabi ganun. Ngunit lumapit sa kanyang mga lingkod. Sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin mo rin? Sabing ganyan. Tapos ganun nga ang ginawa niya, nagpunta siya sa Jordan at ilog Jordan at 7 beses siya naglublob, at gumaling siya, kuminis ang kutis niya na parang bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking kakayahan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap na kahit ano. Pinilit siya ni Aman, ngunit talagang ayaw siyang tumanggap. Dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa anumang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin ninyo ako sa gagawin ko, kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at sasama rin akong luluhod. Sana ay patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo ka ng mapayapa. Nang lumayo na si Naaman na isa loob ni Gehazi ng lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng kanyang Panginoon ng binigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hahabulin ko ang taga-Syrian iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. So sinundan nga ng lingkod ni Eliseo yun, at alam nyo ba na nanghingi siya ng pilak, ginto at damit? Tapos sinabi nga ni Naaman, tanggapin mo ang 70 kilong pilak. At pilit niyang ibinigay ang 70 kilo pilak, sinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bihisang damit at pinapasan sa 2 kasamahan nga ni Naaman,
Sabing ganyan. Pagdating sa burol, kinuha niya sa dalawa, no? Tapos itinago niya sa bahay ni Gasi. Tapos, pagbalik niya, sabi nito, pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, saan ka galing, Gehazi? Hindi po ako umalis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe? Sinaaman at sinalubong ka, hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, tanim na olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay pumunta sa iyo at sa mga susunod mong salin lahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. No? Siyempre, naghangad lang siguro ang kanyang lingkod, yung lingkod ni Eliseo na magkaroon ng pilak at magarang damit, ano. Kaya niya naisipan, pero yun ay masama kasi lingkod siya ni Eliseo. Siya ay utusan at katulong ni Eliseo. Masama rin siyang tumanggap kasi pag tinanggap mo yun, parang tinanggap na rin, no, ni Eliseo ang anong yun, ang mga bagay na yun, ano. So, yun, ano, sa ating nabasa, di ba? Marami talagang kamanghamanghang ginawa ang ating Panginoong Diyos na nasasabi talaga dito sa Biblia na kayang bumuhay ng patay, kayang magbigay ng pagkain na sobra-sobra o anumang bagay ang Diyos. Dahil sa Kanya ay walang imposible dahil Siya nga ay ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ano. Kung tayo lang talaga ay magtitiwala sa Kanya, mananalangin, at ibibigay ang ating puso't isipan at ang ating buong kaluluwa, ang ating buong buhay, ano, iaalay natin sa ating Diyos. Sigurado ko, tayo din ay Kanyang pagpapalain ng sobra-sobra. Hindi niya tayo pababayaan na sa kahit anong pagsubok, sa kahit kaninong kaaway, nakikita man o hindi, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Salamat, Lord, dahil tayo na naman ay binigyang pag-asa ng ating Diyos, pinatatag na naman ng ating pananampalataya sa Kanya, ano, sa ating mga nabasa na naman. Ngayong umagang ito, inaanyayahan ko ulit kayo na samahan ako sa ating panalangin ulit ngayong umagang ito. Tayo magsiyuko at ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso't isipan para sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap na naman sa ating Diyos. Aming Diyos na buhay, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng lahat ng meron kami noon at ngayon, at nagbigay buhay sa lahat ng may buhay sa aming mundo, O God. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umagang ito. Sa iyong mga salita na nagbigay buhay na naman sa amin lahat, nagpatatag sa aming pananampalataya, nagpatatag sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, aming panalangin na kami baguhin niyo, O God, ang aming puso't isipan at buong pagkatao, O God. Baguhin mo ang aming pagkatao na magtiwala sa iyo, O God, ng buong buhay, na gumawa ng tama, O God, para sa inyo at sa aming kapwa. Lord, pagtibayin mo ang aming pananampalataya, kagaya ng mga nasusulat sa Biblia, O God, sa iyong mga salita, na mga taong totoong nagtiwala sa iyo, O God. Totoong sumamba, sumampalataya, nagtiwala, at naglingkod sa iyo, O Diyos. Turuan mo kaming maging kagaya nila, O God. Lahat ng tao, hindi lang ako, O Diyos, naway makakilala ng gusto sa iyo, magbasa ng iyong salita, O God. Turuan mo kami, Lord. Yung iyong kapamaraanan nawa ay manguna sa aming mga buhay at aming sundin lamang, O God. Lord, wag mo kaming pabayaan sa mga araw na to. Patatagin mo ang aming pananampalataya, kasama ng aming mga mahal sa buhay, kasama ng aming presidente, O God, ang lahat ng presidente sa buong mundo, mga scientists, doctors, Lord, nurses, Lord, police, sundalo, barangay captain, Lord, mayor,
Lord, wag mo silang pabayaan ng mga frontliner na tumutulong ng totoo, Lord. Patatagin mo sila, bigyan ng tamang puso't isipan, O God. Liwanagin ng puso't isipan, O God, na gumawa lamang ng tama. Magsilbi ng totoo, O God, hindi lang sa mga tao, kundi sa inyo, O God. Naway ikaw ang kanilang pagtiwalaan, ikaw ang kanilang lapitan, ikaw ang kanilang tanungin upang sa kagandahan ng aming buhay, sa kagandahan ng bansa namin, sa kaiayos kay gaganda ng buong mundo, O God. Sa iyo lamang nawa lumapit ang lahat ng tao, O God. Please, Lord, wag mo kaming pabayaan. Nawa matapos na itong ENCOV na to, itong nangyayari sa buong mundo, O God. Nawa wala nang mamatay, magkasakit, mahawa. Lord, please, Lord. Please, Lord. Please, Jesus. Please, Holy Spirit. Wag mo kaming pabayaan. Tapusin mo na po, Lord. Alisin na ang ENCOV, ang virus na yan, O God. Linisin mo na ang aming mundo upang ulit, Lord, makapamuhay kami ng normal ulit. Makapagsimula na sa aming buhay, O God. At nawa, Lord, pagkatapos ng quarantine, ng lockdown, ng virus, O God, nang nararanasan namin ito, nawa ang lahat ng tao ay maging matatag sa kanilang pananampalataya at totoo sa inyo, O God. Lahat, Lord, lahat ng tao ay magsimulang magpasa ng inyong salita, magsimulang maglingkod, ipahayag, Lord, ang iyong mga salita, O God. Hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong mundo, O God. Lahat ng tao ay maglingkod ng totoo, taos puso, buong kaluluwa at buong buhay, O God. Lahat ng tao. Lahat, O God. Please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit. Pakinggan mo po ang aking panalangin. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin, O God. Pakinggan mo po kami. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming panalangin. At ang katagumpayan ng ENCOV na to ay tinapos mo na, O Diyos, sa mga oras na to. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng nanalangin na matatapos na at tinapos mo na ang ENCOV na to, ang virus na to ay iyong tatanggalin na sa buong mundo. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa iyong pakikinig at pagsama sa akin ngayong umagang ito sa ating Bible reading. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa lahat. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe po. I-like po ang lahat ng video, ang ating mga Bible reading, ang aking mga videos na i-upload pa, no? At i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa at mga bagong i-upload ko po. Salamat po talaga sa inyo. Salamat. At mabuhay po tayong lahat. Salamat.